Magandang morning po mga ka-neighbors and magandang morning po sa ating lahat. Ayan, for today, kita na po natin na ikabit na po nila ang ibang spandrels, kulay brown, na very visible na. Naku, morning na morning, sobrang unanticipated po na nagbiglaan ng ulan. Wala pong ka-warning-warning. Pero good thing na rin para matesting natin at maipakita natin sa end user yung ating na-install na gutter. Though hindi pa po finish kasi hindi pa siya connected sa pipeline. Pero dahil nga po, syempre anytime pwede pumatak ang ulan. Pagkakabit ng stainless gutter ay pinabutasan na po. Kumbaga, lahat ng butas na pagkakonekta ng pipeline ay nilagyan na po ng butas para po hindi masahod ng gutter yung bigat ng tubig. So ayan, gumagana po sila lahat. At dahil nga po umuulan, so hindi sila makagawa dun sa taas. So kung saan po pwedeng available ang mga tao na gumawa, gaya nito sa kusina, pinapipinturahan na po yung metal decking at saka yung beam na kinalawang previously. Ito po ang isang kaso sa construction na hindi mga inaasahang pangyayari. Nahulog po yung barina. So ayan, medyo nagka-problema. At ina-address naman po ni husband para po maayos. And hopefully ay maging okay na po siya maya-maya. Hindi naman nabasag. Nagbawas na rin nga po pala ng tao dun sa taas kasi medyo matatapos na, meron na lang pinipix ng mga konting bagay dun sa taas. So, inuumpisa na pong ipabaklas itong terrace. Ito yung nasa front side ng pinakabahay. So, ito po yung pinakalas na binaklas na binabaklas. So, ayan, ongoing na po ang pagtatanggal ngayon ng mga pisame, mga lumang pisame. Hihit naman ang ulo. Okay, so ayan, na-expose yung ating mga bakal. So nakita yung mga bahagi, may mga bahagi na talagang kailangan i-sanding at i-grinding din kasi ay pinakalawan. Pero mas malaking bahagi naman yung wala at maganda pa kasi hindi sila inaabot ng tubig. Pero yung mga panagiliran o yung tagiliran, ayan, very visible yung mga kalawang. Ayan. Ayan po ang sinasabi ko sa inyo ng mga kalawang na talagang kailangan i-address na makaskas bago po siya ay lagyan ulit ng epoxy primer. Okay, meanwhile, dito naman po sa ating labas, sa likod, sa gilid pala, likod o labas. Bale, matatapos na nga po kasi, so finishing touches na po yung ginagawa nila. Kung nakita nyo kanina nung umuulan, ay may butas yung ating gutter na kumbaga, may nilalabasan na yung tubig. But this time, eto po, na-install na nila yung pinabricate na gutter outlet o yung pinakabaso na ginagawa nila kanina. Ayan. Kumbaga, tinatapos na lang bago pa po alisin yung pinaka-andamyo para halos lahat tapos na. Kumbaga, pwedeng balikan na lang, hagdan na lang ang ilalagay. Pero, para po doon sa gamit ng andamyo bago po si alisin, ay kailangang tapos na yung mga major concern doon sa itaas. And finally, eto nga po, nakatapos na sila. So, inuumpisahan na pong baklasin itong ating scaffolding o itong ating andamyo. This time, lilipat naman nila yan dito sa harap. Ito, yung pinakaharap ng bahay. Yan naman po sila kakaroon ng activity. So, ayan, little by little ay nag-disassemble na po sila. At inilalagay na dito sa harap itong mga tubo para mas madali po siya
mai-assemble. Kumbaga, mas mahirap po kasi ang magkabit ng scaffolding kesa magtanggal. Para nga magtanggal, napakadali. Kasi kapag nagkakabit, kailangan po yung tibay at balance talaga para sa safety. Pero pag tinatanggal, worryless ka na. Kailangan lang, huwag ka mababagsakan. Walay mo na bigyan daw yung mga pam-raise. After nga po na matapos na sila dun sa gilid sa pagkakabit ng ating mga stainless gutter, ay dinisassemble na po yung ating mga andamyo or scaffolding. Para nga po ilagay dito sa harap naman kasi yung magiging concentration ng activity andito na sa harap. Ayan, kasi iniimpisahan na nila ngayon na i-assemble naman. Okay, so bali ito na rin yung ating mga super links na ilalagay dito naman sa kabilang gilid. Diba, natapos tayo sa isang side. Ayan, bali dyan sa isang side na yan ilalagay yung mga purlins na yon na syempre napinturahan na rin epoxy primer bago siya ikakabit doon. So, bali, ito naman ang activity nila dito sa kabilang side, sa kabilang bubong. Di ba tayo ay nag-andamyo ay dito sa harap. Since may access na sila doon sa kabilang side, meron na rin gumagawa doon sa kabilang side, plus doon sa kabilang side. Ayan, medyo kailangan kong lumayo para makita yung full view. Kasi kapag nasa harap lang, yung harap lang yung mako-cover ko, hindi ko makikita yung ayan, yan. Kasalukuyan nilang ginagawa. Nagsusukat na sila or nagte-testing na sila kapag naglagay sila ng mga si purlins o yung sa NEPA at saka itong fascia cover. So, okay, tama-tama naman today, medyo nabiyayaan tayo ng medyo magandang panahon. Ayan, ang activity kasi ay nasa bubong na, kaya kung mainit ang panahon, ay talaga magsasakripisyo sila ng init. Unlike doon sa kabilang side na kahit mainit, matataas yung puno, hindi pa rin sila ganun kalantad ba sa araw. Unlike dito sa bubong, wala silang choice kundi talaga mabantad sa araw, mabilad pala sa araw. At ayan, kita na natin ang kanilang mga activity. Nagkakabit na sila ng mga pagkakabitan ng spandrels, and later, ayan, makikita na po natin yung ating installation ng spandrels na kulay brown. Ayan. Ayan, umalis lang kami sandali at may binili kami sa labas. Ayan, pagbalik namin, marami na silang na-install. Nakakatuwa namang makita. Kumbaga, unti-unti makikita mo nabibihisan yung bubong. Maganda, malamig sa mata. At saka tatabasan niya ng Nel. Tatabasan niya pa slant na ganoon. Magpawasan to? Okay lang, magbawas dyan. May tutok lang natin.
Hindi, kakapal yan pagka nilupi mo. Dito kami sa itaas. Sa rooftop. Sumama ako paakyat. O, ayan. Nakikita ko yung Lumakad sa mga tabihan. kita ko ang view. Okay, andito ngayon kami sa itaas. Sa pinakaitaas ng bubong. Oh. Okay, umakyat ako. Umakyat kami. Sumama ako paakyat. Yan. So, ito naman yung pinaka-activity nila dito sa bubong ng malapitan. Kung makita natin kanina ng malayo, ito pa lang isura niya kapag ito ng pataas. Medyo nakakahasap. Alam niyo ba yung nakakahasap? Medyo parang iba naman kapag nasa taas ka. Kasi wala siyang panagiliran o yung pinaka bakod. Pero yung pwede mong kapitan sa tagiliran, talagang bare na bubong lang siya. Ayan. Ay, sabi na sa inyo, napapagalitan ako at atras daw ako na atras. Pero syempre, calculated ko naman yung aking galaw. Mga tubig. Ito na lang pala ang balang maliit. Iputol mo isa. Asa master mo. Kasi Ayan, buti na lang po at gifted tayo na magandang panahon ngayong araw. Tama-tama po dito sa pinapagawa ng husband ko na paglilinis kung saan, dito sa area kung saan i-waterproofing. Kailangan po kasi bago i-waterproofing ay kailangan malinis muna. Walang foreign objects na pwedeng naandyan, maliit man po o malaki, na po pwedeng paglusutan ng tubig na mag-cause ng leakage doon sa baba ng kitchen, kung saan nagiging sanhi po ng pagkakalawang ng metal decking at saka ng mga beams doon.
So, ayan, nililinis po. Ayan, gaya po ng mga tira-tira ng mga semento na nakatapal sa tiles. Kailangan po, walang-wala lahat sila. Malinis na malinis. Ayan, right after nga po na malinis na nakita at na-expose yung mga cracks, yun po muna ang in-address. Nilagyan po muna siya ng pinaka waterproofing na pangmasilya. Ayan, mula po sa baba hanggang sa taas ay nilagyan po. Para ma-ensure po na talagang wala nang magiging tagas. And after po nga yan po ay i-water leak test. At makikita niyo po yan sa mga susunod na videos natin. Okay, so yan po muna for today. And as I've said, makikita niyo po sa susunod naming mga videos ang mga mas marami pang development dito sa aming ginagawang project, waterproofing at saka yung sa ceiling. Ayan, abangan niyo po sila lahat. And don't forget to like and subscribe po sa 6421 TV. At salamat po sa inyong pag-suporta sa channel namin. Okay, bye-bye po. Salamat.